Nagliparan ang mga alipato dahil sa laki ng sunog sa isang residential area sa Muntinlupa. Ayon sa mga bombero, sumiklab ang sunog sa barangay Buli bago mag-alas 4 ng umaga. Mabilis kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Ayon po sa barangay, 2 ang bahagyang nasugatan at dinala sa ospital. Inaalam pa kung ilang pamilyang apektado, gayon din ang sanhi ng apoy at ang halaga ng pinsala. Sisimulan na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang kani-kanilang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. May hamon pa kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isiwalat ang mga dokumento at mga pangalan ng mga sinasabi niyang sangkot sa katiwalian. Nakatutok si JP Soriano. Mahiya naman kayo. Sa gagawing investigasyon ng Kamara para tukuyin ang mga mambabatas na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno, kabilang sa mga iimbitahan ng House Tri-Committee ng Public Accounts, Public Works at Good Government, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Disclose sino po yung 67 lawmaker contractors na binabanggit niya in the last couple of weeks, nasaan po yung mga dokumento. He has to be able to do it under oath. Kasi araw-araw na ho niya yung sinasabi, up until today, it has been the 4th week. It's been more than a month. Wala pa rin pong pangalan. Wala pang bagong tugon si Magalong sa sinabi ng Kamara, pero dati na niyang sinabi na handa siyang isumite sa Pangulo ang mga pangalan at ebidensyang meron siya. Sabi dati ni Magalong, kalimitang moro-moro o gawa-gawa lang aniya ang bidding sa mga flood control project. Kadalasay nananalo aniya ang mga paboritong kontraktor ng mga politiko na anya'y mabilis magbigay ng kickback ang karaniwang mga nananalo. Ayon aniya sa mga mismong nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ang ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso. Sa kabuuan, ayon kay Magalong, nasa 30% na lang ng budget para sa proyekto ang natitira at nagagastos. Tanong noon ni Magalong, paano magiging patas ang investigasyon ng Kamara kung mga kabaro nila ang sinasabi ni Magalong na sangkot? Sabi ni Ridon, may mekanismong susundin ang komite. Ibibigay ho natin yung karapatang sumagot sa mga kinatawan po na ito. Dapat ipasa na po ito sa isang independent third-party probe para lang ho maging malinaw na wala ho tayong dapat pagtakpan. Isa rin sa posibleng mapasama sa investigasyon ang campaign donation sa mga mambabatas na masasangkot. Titignan daw kung galing ito sa mga sangkot na kontraktor. Bukod sa Kamara, sisimulan na rin ng Senado ang investigasyon nito sa parehong issue. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, sa Martes na gagawin ang investigasyon. Sa isang pahayag, aminado si Marcoleta na hindi raw magiging madali ang investigasyon nito, lalo't bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang sangkot dito. Pero inaasahan daw niya ang kooperasyon ng mga magiging resource person at ang publiko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pangasinan isang Indian national na nasa notice ng Interpol. Wanted po siya sa Qatar dahil sa umano'y panloloko. At nadiskubre ring nakakuha pala siya ng lehitimong Philippine passport. Nakatutok si John Consulta. You're going with us in Manila. Laking gulat ng 49 anyos na Indian national na ito nang arestuhin siya ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o FSU pagkatapos dumalo sa isang hearing sa Lingayen, Pangasinan nitong Huwebes. Ayon sa FSU, may red notice sa Interpol ang dayuhan dahil sa kanya umunong panloloko sa mga pinanggalingang bansa. Based sa Interpol red notice niya ay wanted siya sa Qatar dahil sa pangloloko niya. Sinasabing nagpapanggap siya na isang businessman or opisyal ng isang malaking kumpanya kung saan nag-order siya ng mga electronic gadgets at appliances. Pag nakuha niya itong mga in-order niya ay bigla na lang siyang maglalaho. Pero ikinagulat ng BI ang kanilang natuklasan nang mag-backtrack sa naging aktibidad ng dayuhan mula nang pumasok ito sa bansa noong 2016. Napag-alaman din nga natin na gumagamit na rin siya ng
Philippine passport. So dahil nga po siguro nakakuha siya based sa ating research, nakakuha po siya ng late registration, kaya po nakakuha siya ng genuine na Philippine passport. May kipag-ugnayan din po tayo sa DFA at sa PSA para malaman po kung paano po siya naka-acquire po nitong Philippine passport. Dagdag ng BI, may nakarating sa kanilang impormasyon na meron ring na biktimang Pilipino ang dayuhan. Dahil nga po may local case po siya dito sa atin, hihintayin po natin matapos yun at maporosahan siya dito bago po natin siya mapa-deport or mapa-extradite sa Qatar. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang dayuhan na nasa BI Detention Facility sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbitiw sa pagiging direktor ng National Bureau of Investigation si retired Judge Jaime Santiago. Nakasaad sa kanyang resignation letter na irrevocable o hindi na mababawi ang kanyang pagbibitiw. Ang kay Santiago, mayroon na niyang mga detractor at ibang nakaka-interes sa kanyang posisyon na walang tigil anya sa paninira sa kanya. Nagsimula ito noong una siyang mag-hire ng courtesy resignation bilang pagtalima sa direktiba noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Epektibo ang kanyang irrevocable resignation kapag may itinalaga ng kapalit para raw hindi magambala ang operasyon ng NBI. Nagpasalamat din si Santiago sa anyay pribilehiyong maglingkod sa Administrasyong Marcos Jr. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kumuha ng karagdagang impormasyon mula kay Santiago kaugnay ng mga binanggit niya sa kanyang sulat. Kinumpirma naman ng Malacanang na nagsumite ng resignation si Santiago pero hindi pa sila sumasagot kung tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw. Festival mode ngayon sa Davao City dahil sa Kadayawan 2025. At kanina po, ilang katutubong laro ang muling isinabuhay. At mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy! Yes, Pia, ibinida ng 11 ethno-linguistic group ang kanilang mga katutubong laro ngayong araw para sa Dula, Kadayawan. Buhay na buhay ang mga katutubong laro sa People's Park sa isinagawang Dula, Kadayawan sa Davao City ngayong araw. Isa ito sa mga highlights sa Kadayawan Festival. Tampok ang mga laro ng 11 ethnic groups sa lungsod. Isa na rito ang larong aaraw o karang relay ng indigenous people. Kailangang nakapatong ang mga paa sa karang na gawa sa kahoy na magsisilbing paa at magpapabilisan sa pagtakbo. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng laro pero kailangan mong aralin ang pagbalanse bago ito makabisado. Murag may numduman ang mga dula sa mga katigulangan sa una ba nga kanang. Sa kabila ng modernong panahon, nilalaro pa rin daw ito ng kabataan ng tribong Matigsalog. Ang nakadula gyapon na ma'am, among mga kuan. Labi na mga araw ana na mga IP day sa school, ginadula din nila ni. Kay gusto man namo pud din nga mga kuan kanang dili mawala sa mong tribo. Nagpalakasan naman ang mga lumahok sa bubuntog o tug of war. Palakasan ng braso ang larong ito. Mag-uunahan ang magkabilang grupo sa paghila ng lubid. Ang unang makalampas sa linya, ang siyang mananalo. Nagpabilisan din sila sa pagbayo ng palay o tinatawag na bibinayo. May paunahan din na makagawa ng apoy gamit ang tuyong kawayan o tutarengki kung tawagin. Ang mga grupong Moro naman, nagpabilisan sa pagkudkod ng gata ng nyog na tinatawag na kakurkur. Nata sa modern world, tapos focus na tanan sa gadget, very important na i-introduce na to ni balik sa atong mga younger generations. Silang lahat nagkakaisa sa pagpapanatiling buhay ng kanilang kultura at tradisyon sa kabila ng hamon ng modernisasyon. Pia, ngayong gabi nakatakda ang konsyerto Kadayawan. Handa na nga yung entablado rito sa Rizal Park para sa isang selebrasyon ng musika at pagtatanghal. Bukas naman ay matutunghayan ang mga makukulay na float sa pamulak at ang street dance competition o ang indak-indak. Mula rito sa Davao City, happy Kadayawan. Balik sa iyo, Pia. Happy Kadayawan at daghang salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Arestado sa Quezon City ang 6 na kabataan, kabilang ang isang menor de edad dahil sa pagbebenta online ng vape na mayroon umanong marijuana. Nakatutok si Jonathan Anta.
Pero tatlo talaga ako. Sumunod ka lang dito, wala sumunod ka lang. Ito ang bypass operation ng CIDG at DTI sa mga kabataang nagbebenta umano ng vape na may hinihinalang marijuana sa isang condominium sa Quezon City. 6 ang arestado, edad 25 ang pinakamatanda, 17 ang pinakabata. Mga estudyante pa sila, grade 12 hanggang 3rd year college. Itong klaseng mga vape na ito na may cannabis content ay pinagbabawal. Ito ay binibenta po sa online, no? 1 month ang ating surveillance dito. Ang mga market nila ay halo-halo yung mga party goers, ang mga youth. Bukod sa vape na may hinihinalang marijuana, may nakumpis ka ring party drugs na ecstasy at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Ang siste, sabi ng CIDG, kapag may buyer, paaakitin ito sa condo unit at minsay doon na rin nagsisesyon. Todo tanggi naman ang mga nahuli. Hindi po. Nag-staycation lang po kami. Wala po talaga akong alam doon kasi nag-drop lang, dumaan lang ako doon. Hindi ko nga sila kilala eh. It's so alarming na baka talamak na ito sa ating mga kabataan. So maging mapanuri po sa lahat ng mga ginagamit ng anak. Baka pala itong ibang klaseng vape na pala ang ginagamit ng inyong mga anak. Nandito naman pala sa packaging ng vape na ito na may cannabis content ito. Tingnan niyo po ito, ma'am. Alarming po ito. Sunod na hanapin daw ng CIDG ang supplier ng mga kabataang ito. Sabi ng CIDG, posibleng smuggled ang mga hindi rehistradong vape. Sasampahan ng reklamong may kaugnayan sa droga ang mga nahuli. Ang menor de edad, idudulog ng CIDG sa DSWD. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hulikam sa Batangas ang pag-araro ng truck sa isang bangkulong na ikinasawi ng isa. Sa Bataan naman, 2 ang nasawi na ang nasalpok na pickup at bumangga pa sa poste ang isang tricycle. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Darlene Cai. Duguan at nakaipit pa sa pagitan ng 2 poste ang isang pasahero ng tricycle matapos silang masalpok ng isang pickup truck sa Herbosa, Bataan kaninang umaga. Nayupi ang tricycle matapos masalpok at bumangga pa sa poste. Wasak din ang unahan ng nakabanggang pickup. Ayon sa isa sa mga unang rumesponde, narinig nila ang malakas na tunog sa banggaan. Bumaba kami, sir. Nakita nga namin, sir. Bali, yung isang babae, nakalandusay dyan. Isang lalaki, nakalandusay dyan, sir. Hindi to, sir. Tumawag na kami ng mga pulis, sir. Nasawi ang 2 babaeng pasahero ng tricycle. Sugatan at dinala sa ospital ang tricycle driver at isa niyang angkas. Sinisika pa naming makuha ang payag ng mga sugatan, gayon din ang panig ng pickup driver na hawak na ng Hermosa Police. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga nasawi. Sa kuha ng CCTV sa National Highway sa Balayan, Batangas noong Huwebes, kitang nagmenor ang isang owner-type jeep. Sumalpok dito ang kasunod na bangkulong o tricycle dahil hindi ito nakapreno. Pero inararo ito at nakaladkad naman ang kasunod na truck. Dinala sa ospital ang mga sakay ng bangkulong pero dead on arrival ang isang pasahero na edad 15. Nagpapagaling ang 4 na sugatan. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang pamilya ng biktima at may-ari ng truck. Wasak sa salpukan ng isang kotse at isang motorsiklo sa Banga, South Cotabato kagabi. Ayon sa Banga Police, nag-swerve sa kabilang linya ang motorsiklo kaya sumalpok sa kasalubong na kotse. Dead on arrival sa ospital ang tumilapong rider. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak, gayon din ang driver ng kotse na sugatan at nagpapagaling na. Hawak na ng Banga Police ang 2 sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Record-breaking milestone para sa mga kapuso ang online engagements kaugnay sa GMA Gala 2025. Ayon sa Sparkle GMA Artist Center, sa loob lang ng 2 linggo, umabot na sa 1 million views ang lahat ng tag posts na may hashtag na GMA Gala 2025. Base raw ito sa TikTok Live at Tubular. Walang hanggang pasasalamat sa inyo, mga kapuso.